Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. So meron tayong Ugreen na gun charger. Pero this one, 30 watts lang po ito. So, like I said, kung napanood nyo na yung first video ko about gun charger, ang gun charger na po ang feeling ko magiging future na talaga ng lahat ng chargers kasi less init po siya, less nagre-render ng init both sa smartphone and sa mismong charger. Mas efficient po siya, may power delivery certification, and hindi po siya prone sa pagsabog. Hindi kagaya sa mga silicone na charger na kasama sa box ng mga smartphone. Although goods din naman yon, yes, but mas safe kasi pagka gun charger. And this one, kilalang kilala at gawa mismo ng kilala at reputable company which is the Ugreen. And this one is the Nexode. Mukha siyang robot actually. So nakikita na ako sa kanya. I hope kasi cute siya nang nakikita natin sa box. So konting pagbabasa muna tayo, yung expectations muna bago natin tuluyang buksan. One USB Type-C lang po nakalagay dito. Okay, isa lang. Bitin. Recharge complete, recharging. Gun. So by the way, ang ibig sabihin nga pala ng gun is gallium nitride na component or material sa ginamit dito. So that is why mas safe siya. High efficiency and less heat. Ayan, gaya na sabi ko nina. Thermal guard, safe charging. As you can see, malabo mag-overheat dito kaya mas safe po rito. Less prone sa mga sunog at sabog. And for laptops and tablets and phones. So pwede po sa mga laptop nyo provided na mayroong Type-C or USB charging support. So yun. So laptop, siyempre tablets and phones, obviously meron yung USB support, Type-C or micro USB kung ano man available. Pero sa laptop, alam ko kasi ilan lang sa mga Windows and lahat ng, I believe, ng mga bagong MacBook is supported na yung Type-C. Gaya ng MacBook ko rito, which is pwede natin i-test later. So, check natin yan. Ito may specifications pala. 30 watts USB power delivery. Okay, certified po siya ng power delivery. That means efficient po siya at walang tapon sa kuryente. Input ay 100 to 240 volts, 50 to 60 Hz. Good para sa Philippines use. 800 mAh max. USB-C output 5 volts 3 amps. So supported po niya ng mga wattage na output is 15 watts, 9 volts 3 amps is 27 watts, 12 volts 2.5 amps is 30 watts, 15 volts and 2 amps 30 watts then, 20 volts 1.5 amps is 30 volts then, 3.3 to 11 volts and 2.7 amps 30 watts pa rin. So basically talagang hanggang 30 watts lang siya. Kung okay lang sa inyo ang 30 watts, okay? Total output power 30 watts max. Okay, so hanggang 30 watts lang talaga siya. So sa mga smartphone to na okay lang sa inyo ang medyo slow on charging, pwede po ito. Kung natatakot po kayo na lumubo agad yung mga battery ng smartphone nyo or kayo yung tipo na kagaya ko na napapraning pagka i-charge ng magdamag kasi matutulog, makakatulugan. Yeah, I prefer slow charging kasi total tulog naman ako. Walang reason para madali mo full charge ha. Di ba? Tama naman? Tulog ka. Anong imamadali? Wow. Ano yan, ang cute. Like, dalawang daliri ko lang. Yung cuteness niya. Just my 2 fingers. Oh my God, this is so small and so cute. What is this? This is so cute. Does this move? Hindi naman siya nag-move. Walang nag-move na parts. Meron. Hindi. Slight lang pero it's not really moving. So, meron tayo dito 30 watts na nakasulat, naka-engrave. Supposedly may nakasulat doon pero mahirap nang basahin, masyadong maliit. And of course, the logo ng Ugreen. At dito siya sa taas pala chino-charge. Hinahanap ko kung nasaan. Nasa taas pala. So, Type-C. So cute. Nasaan yung wire? Tapos literal na charging brick lang ito. Sana naman may wire. Walang kasamang wire. Wala pong kasamang wire. Sadly, walang kasamang wire. So, talagang charger lang siya. I mean, charging brick lang. Okay, so good thing meron ako rito mga Ugreen kasi nga siguro sa mga matagal na dito na sa channel ko, alam niyo yan ang ginagamit ko now for almost 2 years ay mga Ugreen product. Hindi bibiro. Papakita ko sa inyo mabilis lang, you see that? Those are Ugreen, pangalan pa lang Ugreen, yung charging brick na yun, Ugreen. Yan, pinakita ko na yan sa ibang mga videos ko, nakikita nyo na, I'm sure. So, that is why, okay lang sa akin na i-feature dito yung Ugreen to. Kasi ito talaga, ginagamit ko talaga to, daily drive. Daily drive ang tawag doon. Literal, sa laptop ko, sa MacBook, ginagamit ko sa smartphones ko, tablet, Lenovo Y700, si Ugreen na nag-charge, si Samsung ko, na ito, ginagamit natin na pang-record. Ugreen na gumagamit, even my iPhone, sa Ugreen ko rin yan sinasaksak. Yes, wire lang ang gamit ko na hiwalay. So basically, ang bahay na to ay gumagamit lang ng... Yung pala yung saksakan. Ang cute.
So, pag hindi mo siya gagamitin, isasaksak mo na yung paa niya. Yung bota niya, the boots. And then, kapag isasaksak mo na siya, that's it. This is so cute. Okay. You know what? Test na natin. So, yun. Naisaksak na natin. Wala pa yung mukha. Wala pa. Hindi pa siya nailaw. Try natin. Gusto ko i-try actually ito. Ito is nasa 21% na lang. Tingnan natin kung gagana yung kanyang, what do you call this? Yung kanyang quick charge pa yun. Unang charge. Yun, no? Nice. Gano'n kaya kabilis ito? Ayun, may mukha na siya. So, base sa sa box, sabi rito, pag hindi pala siya, wala pala siyang tunog. Yung facial expression pala. Pag mahaba ang uso, charging. And currently, mahaba ang uso niya. Yun, mahaba ang uso niya ngayon, gaya dito. Yan. Ngayon, pag full charge na, wala na dapat yung uso. So, yun, mamaya hintayin natin. And nag-start tayo ng 5:47, okay? So, check natin kung kaya niyang i-full charge na mabilis ito. Kahit 30 watts lang siya. Itong ating Samsung Fold. Kita niyo ba? Naka-zoom in tayo. Yan. Then, after nyan, charge ko rin itong tablet ko, lolobat ko rin to. Tingnan natin kung consistent yung kanyang fast charge at saka gun. At saka yung temperature din, mamaya check-in ko rin. Tamang baril lang ng temperature mamaya. Currently, 32 degrees yung mismong charger. Usually, pagkasaksak ng charger, umiinit agad, di ba? But this one, 33, 33, 32, 32, 33, low, very low, 33. 33 degrees Celsius tayo. Mas mainit pa yung phone eh. Phone is 35 yung phone. But dito, yung charger, usually dapat mas mainit lagi yung charger, 32. Observe natin pag siguro nasa 50% na to 60%. Balikan natin, okay? So, currently nasa 55% na tayo. And si 35 degrees. So, hindi pa siya umiinit. Again, nasa 55 na tayo. That's good news. Tayo na natin yung full charge. Like I said, pag sabi sa inyo, pag gun charger, hindi siya talaga masyadong nag-iinit. So, kaya mas safe siya talaga kapag gun charger ang gamit nyo kaysa yung traditional na silicone charger. I wonder kung supported din kaya ni Ugreen gun charger ang turbo charging. So, test natin. Kasi supported ng tablet na to ang turbo charging. So, first time na isasaksak sa akin Lenovo. Let's see. Turbo charging! Yes! I can use this. Magagamit ko talaga to. So, supported din po niyan turbo charging sa Lenovo. So, there we go. After a few days of use, this Ugreen gun charger, very useful po. So, supported niya lahat ng Type-C. Of course, this is a Type-C port. Lahat ng Type-C port na meron kayo, supported niya, and lahat ng gadgets, all of your gadgets na gumagamit ng USB Type-C na end, kaya niya pong i-support, kaya niya pong paganahin. Of course, lahat. Wala po siya pinipili. Even my laptop, even my MacBook. Nag-work po rito ang MacBook. Yes, may laptop. Kahit 30 watts lang po ito, kayang-kaya niya i-full charge ang MacBook. So this one is a very useful, very handy, and basically almost universal na charging brick. And of course, this is gun charger, so mas tipid po siya sa battery, mas efficient, less init, at maasahan na malayong maging cost siya ng sunog. Okay? Kung quality lang din naman ang pag-uusapan, Ugreen, tested ko na to. Well, I can say this kasi open book naman po ako, di ba? For a few months years. For a few years na, ilang beses ko na pinapakita dito na Ugreen talagang ginagamit ko rito ng mga chargers. Even kahit hindi gun charger, talagang Ugreen. My wires, Ugreen. Ito, nakasaksak pa siya. Oh. Yeah, this one. See? That's Ugreen. Everything here Ugreen. So pagkakita ko nito, Ugreen, solid. Sabi ko, ang dali nitong i-review. Kasi talaga magagamit ko siya. Yes. And nagagamit ko naman talaga siya. This one, mag-i-stay ito sa bahay kasi wala akong balak na ibenta ito. Kasi talaga nangungoleksyon ako ng mga Ugreen. Kasi tested. Iba talaga kasi pag tested mo na brand, hindi ka na bibigo, hindi ka na papahiya. Iba kasi pag Ugreen. Yeah. So, sorry na lang sa ibang mga brand dyan. Sa Ugreen, baka naman pwede namang sponsoran naman ako ng malaki-laki dyan. Wala na ako ibang binanggit kundi kayo eh. So yeah, Ugreen, tested ko na po talaga to. Solid. And of course, dahil nga nagsosolar naman siya rito, this one, ito lang yata ang kauna-unahang gun charger na nakita ko na nag-isa lang yung port. Usually kasi dalawa, tatlo. But this one, isa lang. Kasi siguro dahil yung compact nga yung size niya. And 30 watts nga lang din kasi yung maximum niya na kayang i-charge. So, goods na goods sa akin to. Nagustuhan ko na part nga yung may mukha siya. This Ugreen, panalo sa akin to, solid. I can easily recommend this, flawless. Wala akong sasabihin pangit dito. Kasi siguro meron man yung price. But the price
it speaks naman about quality din eh. Integrity and quality kasi like I said, ginagamit ko to for years na. Lahat ng brand ko rito ng charger halos, except sa mga power bank, meron pa power bank ang Ugreen, hindi ko alam eh. But sa mga charging brick, dito hindi na namin ginagamit yung mga original na chargers. Alam niyo yan, sinabi ko na sa ibang mga videos ko. So this is not something na binobola ko kayo rito ng loko. Naipakita ko na rin naman to doon sa studio tours ko, doon sa ibang mga reviews ko na pinapakita ko yung charging. I'm sure makakagilap ng mata niyo. May brand ng Ugreen yung wire o may brand ng Ugreen yung charging brick na ginagamit. So on and so forth. So you understand kung bakit pagdating sa Ugreen malaking tiwala ko. Hindi pa ako nasisiraan dito ng gamit, hindi pa ako nasisiraan dito ng something, hindi pa ako nasusunugan dito, anything. Solid dito. Years na, pero I can still say and confidently na Ugreen talaga goods. So yun, may pahabol na dumating. Dumating yung 65 watts na in-order ko. Finally, so meron na akong 30 watts. This is the 30 watts. And this one is the 65 watts. Yes! So, meron na sila magkapatid. So, magkaiba nga lang sila ng size. Nakita nyo, this is the 30 watts, this is the smaller one, and we have the 65 watts. Ito naman 65 watts, best to sa lahat na mga fast charging nyo. Pwede na to, sweet spot to, even if yung mga smartphone nyo is 100 watts or smartphone mo is nasa 20 watts lang, supported po niya kasi tatlo po ito. Yeah. Kung marami kayong smartphone, wag itong 30 watts. Kasi isa lang yung slot niya, Type-C pa. So, 30 watts to. Siyempre, may pinipili itong sitwasyon. 30 watts lang at isa lang kasi. But this one, if you are gonna get the 65 watts, you will have 3 slots. You know? So, dalawang USB-C. Itong USB-C na to, good to for laptop and smartphone. Kasi nga, mabibilis pagka Type-C. And para naman sa mga slow charger, 20 watts pababa, the USB Type-A. Dito nyo po isasaksak pag mga slow charger ang mga smartphone nyo. Dito sa USB Type-A, ha? Slow charger, 10 watts, pwede rito, 15 watts, 18 watts, 20 watts, and even hanggang 30 watts. Pero basically hanggang 20 watts lang talaga ito pinaka-safe sa USB Type-A. Ngayon, going up, 22 watts, 30 watts, 50 watts, 65 watts, yan dito. And pwede rin po rito actually sa USB Type-C ang 100 watts. Pero syempre, ang bibigay pa rin nito, ang maximum nito is hanggang 65 watts lang, syempre. Okay, pag chinerge nyo kasi rito yung mga slow charger nyo, usually hindi na didetect, hindi gagana yung charging, magi-stop, or kung gumana man, sobrang slow. So, best kung mga slow charger, like I said, 10 watts lang naman ang smartphone nyo, like entry level lang kasi yung smartphone, dito na lang, Type-A. So, mas maganda to, mas universal tong isang to. This one kasi, mamimili lang talaga to ng Type-C na port, dapat kabilaan, Type-C, and of course, isahan lang ang ilalagay. Isa lang ang pwede nyo ilagay dito. This one, tatlo. So, that is why magkaiba sila ng size. Kasi mas maraming kayang i-accommodate ang 65 watts. Alright? Yes! Again, this is Ugreen Nexode RoboGun. Yes. Kasi mukha siyang robot, diba? But this is the Ugreen Nexode RoboGun charger. Okay, so if you would be looking sa Lazada and Shopee, just type Ugreen Nexode RoboGun or use my link sa video description. I'll leave the link in the video description or in the comment section. I'll pin it in the comment section. So again, this is Ugreen Nexode RoboGun. Alright? So doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.